Gumastos ako ng 300 yuan para bilhin ang kubo sa nayon na walang may gusto. Pinagtawanan ako ng buong nayon, akala nila baliw ako. Sabi nila, kahit ibigay ng libre ang bahay na yun, walang kukuha. Tumayo si Kapitan Zhao Dahay sa harap ng mga tao. Nagkukunwaring pinapayuhan ako. Bata, huwag kang matigas ang ulo. Malas ang tumira sa ganyang sira-sirang bahay. Tinuro pa ako ni Zhao Xiaohuo at tumawa ng malakas. Tingnan nyo ng mabuti, mga kababayan. Gumastos si Chen Xiaoguo ng 300 yuan para bumili ng lubak na may tubig. Hindi na ako nakipagtalo. Hawak lang ang titulo. Lumipat ako ng hindi lumilingon. Pero hindi nila alam. Itong bulok na kubo na kinasusuklaman ng buong nayon. Sa ilalim nito ay may nakatagong daan patungo sa Jinlin Tide sa malalim na dagat. Araw-araw kapag bumababa ang tubig, sa lubak sa loob ng bahay, ay may naiiwan na malalaking yellow croaker, mga alimango at buhay na hipon. Mabilis lang. Dahil sa sira-sirang kabong ito, mula sa pagiging pinakamalaking katatawanan sa nayon, ako ay naging pinakabatang mayaman sa seafood sa buong lungsod. Xiaoguo, hindi sa pinapagalitan kita, pero talagang hindi matitirhan ng bahay na to. Kapag tumaas ang tubig, jijisingan ka ng baha sa madaling araw. Lugi ka ng malaki sa 300 yuan na binayad mo. Kapitan, binili ko na ang bahay. Nagbayad na ako. Nag-thumb mark ka na rin. Sa akin na ang lugar na to mula ngayon. Sige, dahil ganyan kakitigas ang ulo. Diyan ka tumira. Huwag mo lang sisihin ang nayon kapag inanad ka ng alon balang araw. At sabihing hindi ka namin binalaan. Tayo na, huwag na nating istorbohin. Nakatira na si Chen sa palasyo ng hari ng dagat. May 2 manto sa loob, isang maliit na balot ng asin, at kalahating bote ng gas. Binibigay mo to sa akin. Hindi ka ba natatakot sa sasabihin nila? Nasa kanila ang bibig nila. Hayaan mo silang magsalita kung gusto nila. Salamat. Baka bumagyo mamayang gabi. Hindi kakayanin ng bubong mo. Alam ko, bakit ka patitira dyan? Wala akong ibang mapupuntahan. Bantayan mo to, ang hangin mula sa dagat ay papasok sa timog silangan. Lilipa rin ang banig na damo sa gabi. Alam mo to, nag-aayos ng bangka ang tatay ko dati. Chen Xiaoguo, pinagtatawanan ka nila, dahil nakikita lang nila na sira ang bahay na to. Pero para sa akin, ang taong handang gastusin ang lahat ng ipon niya, para bumili ng matitirhan, ay nagpapatunay lang na gusto niyang mabuhay ng maayos. Tataas ang tubig sa gabi, huwag kang matulog ng mantika. Kapag pumasok na ang tubig, tumakbo ka sa mataas na lugar sa kanluran, tandaan mo. Pumasok na ang tubig, hindi ulan mula sa bubong, kundi tubig dagat na umaapaw. Mula sa ilalim ng pader, pumapasok na parang baliw. Tama nga ang sinabi nila, iba ang tunog na yun. Hindi ito ang mahinang tunog ng umaapaw na tubig dagat, kundi may buhay na bagay, na baliw na bumabangga sa ilalim ng tubig. Malaking yellow croaker to, may kantab ang kaliskis. Pulang hasang, malinaw na mata. Ito ang pantalan. Ang pinakamahalagang kalakal ayon sa mga matatandang mangingisda, ang kayamanang pinag-aagawan ng mga restoran sa syudad. Ang sira-sirang kubo na minamaliit ng buong nayon, ay talagang nagmimina ng ginto. Kinaumagahan, itinago ko ang isda, handang ibenta ito ng palihim. Oy, Chen Xiaoguo, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Sa palengke. Anong bibilhin o ibebenta mo? Patanjin nga. Tumabi ka. Bakit? May nakatago bang kayamanan sa basket mo? Bitawan mo, bitawan mo. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ang tiyuhin ko ang kapitan ng nayon. Maghintay ka, tuturuan din kita ng leksyon balang araw. Ang palengke ng isda sa bayan ay nagbubukas ng napakaaga. Ang lanzerito ay humahalo sa amoy ng usok ng uling. Bawat sigaw ng paglalako ay may halong bangis. Pagdating ko pa lang, pinag-initan na ako. Bata, nagbebenta ng isda. Pag-usapan muna natin ang presyo. Oho. Alam mo pala ang kalakaran. Sige, ilabas mo at patanjin. Nang alisin ko ang basang damo. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Hindi maganda ang isdang ito. Tingnan mo, may putik ang katawan at gasgas ang kaliskis. Siguradong hindi ito bagong huli. Isa pa, hindi na ganoon kabihira ang yellow croaker ngayon. Wang Fugi, hindi pa rin maganda ang kalidad nito. Ano bang pakialam mo? 3 para sa 20 pesos. Dahil bata ka pa. Bibigyan kita ng mabilisang presyo. Bata, huwag kang maging sakim. Hindi pwedeng itago ang isda. Bababa ang presyo nito pagkalipas ng tanghali. Kung iuuwi mo yan, ipapakain mo na lang yan sa pusa mamayang gabi. 3 para sa 20. Oo, masyadong mababa. Magkano mo ba gustong ibenta? 100. 100? Nanaginip ka ba? Akala mo ba ginto yan? Hindi ko na ibebenta.
Bata, hindi ganyan ang pagnenegosyo. Nagbibigay ka ng napakataas na presyo at ayaw mong magpatawad. Hindi naman siya nakikipagtawaran. Puro panlilin lang ang nasa mga mata niya. Nakipagtawaran ka ba? Gusto mo lang manloko. Bawat salita mo, parang binibitag mo ako. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi ka pwedeng magsalita ng kahit ano. Kapag lumabas ka sa palengke ng isda na ito, walang maglalakas loob na bumili ng kalakal mo. Kung ganoon, lalayo na lang ako. Mayroon at mayroong makakakilala sa halaga ng kalakal ko. Mula sa bayan hanggang sa syudad. Higit sa 20 milya ang layo. Nagkapaltos na ang mga paa ko. Alis, alis, hindi tumatanggap ng tingi ang restoran. Sandali lang. Pagkatapos ay may lumapit na isang lalaki. Magandang isda. Walang bumibili sa bayan. Nag-alok si Wang Fugi ng 20. Sinong walang hiyang tao yon? Ako si Zhou Jian Guo. Bibilhin ng restoran ang 3 isdang ito. Bibigyan kita ng 120. 120. 6 na beses ang presyo kaysa kay Wang Fugi. Pero hindi ko pwedeng ipahalata na parang inosente ako. Kailangan kong maging kalmado. Kung mapupunta ang isdang ito sa aming restoran ngayon, maihahain ito sa VIP table mamayang gabi. Kung makakatagpo ng customer na marunong kumilatis, higit pa sa presyong ito ang halaga ng isang isda. Baka mayroon pa bukas. Pero linawin muna natin ang mga patakaran. Cash agad, walang utang. Ang presyo ay depende sa kalidad ng isda. Huwag mong itanong kung saan galing ang isda. Sige, basta walang problema sa isda, hindi na ako magtatanong. Ang linis ng mga kamay niya. Ang mga kamay ko ay puro putik at amoy lanza. Pero pagkatapos ng pakikipagkamay na ito, alam kong simula ngayon. Akong si Chen Xiaoguo, sa mundong ito, ay nakahanap na rin ng sariling landas. Pag uwi ko sa nayon, wala akong balak umuwi nang walang dala. Itong 20 kilong bigas at 5 kilong baboy ay mula sa 3 malalaking yellow croaker na iyon, kapalit ng aking dignidad. Naibenta na ang isda. Chen Xiaoguo, bata, huwag kang masyadong mayabang. Kung lalagpasan mo ako ngayon, sa susunod na gusto mong pumasok sa palengke ng isda na ito, hindi na magiging ganoon kadali. Boss Wang, wala akong balak pumasok sa palengke mo. May bibili sa bayan. Chen Xiaoguo, saan galing ang pera mo? Pinaghirapan ko. Anong pinaghirapan mo? Kung totoo man, sa basket na dala mo kaninang umaga, anong klaseng isda ba talaga iyon? Ha ha ha, ikaw. Wala kang ang bangka. Saan ka kukuha ng isda? Baka naman ninakaw mo iyan sa iba. Xiaoguo, tinatanong ka ng lahat. Malinis ba ang pinanggalingan ng pera mo? Pinagbentahan ko ng isda, nagsisinungaling ka. Kahapon lang, ang hirap mo at kumakain ka lang ng matigas na tinapay. Ngayon, bumibili ka na ng bigas at karne. Ganoon ba kamahal ang isda? Sapat ang halaga nito, para maglaway ang mga taong ito, at mamula ang kanilang mga mata sa inggit. Gusto mong malaman. Kung gusto mong malaman, pumalaot ka at manghuli ng sarili mo. Xiaoguo, ang pinakabawal sa nayon ay ang pagnanakaw. Kung talagang ninakaw mo ang isda ng iba, may oras pa para umamin. Lang Haiyuan, Chen Xiaoguo, nagbenta ng 3 malalaking yellow croaker. Nagkakahalaga ng 120 yuan. 120, kalahating buwan nang pumapalaot ang pamilya ko. Hindi pa rin kami nakakaipon ng 120 Habang tinitingnan sila, na parang nakalunok ng langaw ang mga mukha, ang galit na naipon sa dibdib ko sa loob ng ilang taon, ay nabawasan na rin sa wakas. Iniisip niyo pa rin ba na nagnakaw ako ng isda? Hindi pagkakaintindihan, isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Nag-aalala lang ang nayon sa iyo. Hindi ako lumingon. Ang mga bulungan sa likuran ko, ay parang alon na humahampas. Nagsimula silang magduda, kung anong sikreto ang nakatago sa sirasirang bahay na iyon. Sayang. Wala akong gustong pakinggan ni isang salita mula sa kanila. Pinangalanan ko itong Jinlin Tide. Kahit saan man ito patungo, simula ngayon. Ito ang magiging ugat ng pag-ahon ko, si Chen Xiaoguo. Ngayon ay grouper, susundan ng pangalawa at pangatlo. Mayroon ding mga buhay na hipon. Sumusunod sa agos, patuloy silang nahuhulog sa hukay. Ang 120 yuan kahapon ay hindi talaga swerte. Ang sirasirang kubo na ito ay talagang nakakapaglabas ng isda. Huzi, sigurado ka bang hindi siya lumabas kagabi? Sigurado, binantayan ko siya buong gabi. Siguradong may tinatagong kayamanan ang batang ito sa loob. Bago ang kandado, anak ng tokwa. Ano naman kung may kandado, sirain natin. Sinisira mo ang pinto ko sa kalagitnaan ng gabi.
Hindi napadaan lang ako. Napadaan, tapos dala mo pa to. Dumating si Tito San. Tamang-tama, may sumisira ng pinto ko para magnakaw sa kalagitnaan ng gabi. Hazi, anong ginagawa mo? Tito San, napadaan lang talaga ako. Napadaan sa pinto ko. At may dala pang alambre para sundutin ang kandado ko. Ibang usapan na to. Kailangan nating tawagin ang kapitan. Walang tatawag, sinong maglakas loob na tawagin ang tito ko. Hindi ko kayo titigilan. Kung ganoon, mas lalong kailangan nating tawagin ang kapitan. Hazi, ang tanga mo. Kapitan, binili ko ang bahay na to. May kasulatan at thumb mark. Kagabi, sinira ni Zhao Xiaohu ang pinto ko. Kitang-kita ni Tito San at ng dalawa pang tito. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Gusto niyang pagtakpan ang nangyari. Pero hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Kung hindi ito kayang ayusin ng nayon, pupunta ako sa istasyon ng pulis sa bayan. Kagabi, nakipagtransaksyon ako sa state-owned na restaurant sa bayan. Nakapagbenta ako. Kilala ko ni Director Joe. Kabisado ko rin ang daan. Xiao Guo, may koneksyon ka na pala. Hindi biro ang man-iron ng pinto. Kung aabot ito sa bayan, sira na ang buhay ni Hazi. Humingi ka na ng tawad. Shen Xiao Guo, pasensya na. Xiao Guo, iisang nayon lang tayo. Wala namang nanakaw si Hazi. Hayaan mo na siyang magbayad sa'yo. Bayaran na lang ang kandado. Ayos ba? Bukod sa bayad sa kandado, hindi na siya pwedeng lumapit sa kubo ko, kahit 10 metro. Sa susunod na mangyari ito, hindi na ako lalapit sa nayon. Diretso na ako sa pulis. Sige, bayaran ang kandado. Patas si Kapitan. HMPH. Kahapon, akala nila tanga ako. Ngayon lang nila nalaman na hindi ako madaling utuin. Ang hindi ko pag-imik ay hindi ibig sabihin na pwede nila akong apihin. Xiao Guo, pinasok ba ulit ng tubig ang bahay mo kagabi? Oo, nakatulog ka pa ba kahit may tubig? Sanayan lang yan. Nung bata pa ako, narinig ko sa mga matatanda. May undercurrent sa ilalim ng batuhan na to. Minsan, nagdadala ito ng mga isda mula sa malalim na bahagi. Pero kasabihan lang yun. Ilang dekada nang walang nakakakita. Tito San, hindi naman lahat ng kasabihan ay gawa-gawa lang. Bantayan mo ang bahay mo, mas matako ang tao kaysa sa alon. Alam ko. Ang mga tao sa labas, pinag-uusapan pa rin ako. Hindi nila inaasahan na ang kabong ito na pinagtatawanan nila sa buong buhay nila ay naglalabas ng pera gabi-gabi kasabay ng alon. Walang tigil na naglalabas ng pera. Pupunta ulit ako sa bayan ngayon. Ako, si Chen Xiaoguo, ay hindi na ang dukhang pinagtatawanan ng buong nayon. Tito San, ang aga mo Pupunta sa bayan, oo. Sariwa ang mga isda, baka mamatay sa biyahe. Basang damo. Haluin mo ng konting asin at ilagay sa hasang ng isda. Tandaan mo, huwag masyadong marami. May sugat sa mukha ng isda. Tio San. Hindi mo ba itatanong kung saan galing ang isda ko? Kung tatanungin kita, sasabihin mo ba? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon. Tio San. Hindi ito regalo, pasasalamat ito. Tinulungan mo akong magpatunay kagabi. Sige, tatanggapin ko. Pero tandaan mo ito. Pag nakita ang pera, naiinggit ang mga tao. Matagal nang mahirap ang mga tao sa nayon. Hindi nila kayang makitang nauunang kumain ng karne ang iba. Kailangan mong gawin na hindi nila mahulaan. Kung gaano karaming baraha ang hawak mo. Oh, nandito na si Xiao Guo. Ang boses ni Matandang Ma ay puno ng enerhiya. Halatang maganda ang mood niya ngayon. Pero alam ko, sa negosyo, ang pagkakaibigan ay pagkakaibigan. Ang magandang kalidad ng produkto ang pinakamahalaga. May dala akong produkto ngayon. Buhay. Tumalon pa ng 2 beses sa daan. Muntik nang mabaligtad ang basket. Magandang produkto. Director Joe, maswerte ang mga leader sa private room ngayon. Xiao Guo, ang batch na ito ngayon. Bibigyan kita ng 88. Mas mataas ng kaunti kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi ako agad tumango. Sa pagnenegosyo, kailangang malinaw ang kwenta. Ang alimango ay binibilang bawat piraso. Ang buhay na hipon ay binibilang bawat kilo. Kung hindi ka sigurado, papayagan ko si Matandang manatimbangin ito sa harap mo. Haha, maingat ang batang ito, maganda ang pagiging maingat.
Sa pagnenegosyo, kailangang malinaw ang bawat transaksyon. 88 pesos, walang kulang. Ang mabigat na papel na pera na ito. Nang ilagay ko sa bulsa ko, naramdaman ko, ang init na tumatagos sa tela. Depende sa panahon. Depende sa panahon. Ang pagpalaot at pagkain ay nakadepende sa panahon. Xiaogu, wala akong pakialam kung hinuli mo ito sa dagat o binili mo sa iba. Basta sariwa at malinis ang produkto na ibibigay mo sa akin. Kung hindi mauubusan ng stock, kukunin ko. Paano kung maubusan ng stock? Sabihin mo sa akin ng maaga. Paano ang presyo? Depende sa merkado. Pero hindi kita babaratin. Walang ebidensya ang salita lamang. Sa sirang kubo na iyon sa nayon ng Haiyuan. Sawa na ako sa pagkalugi dahil sa pangalan. Ngayon, naniniwala na lang ako sa itim at puti. Walang kwenta ang salita lamang. Gusto mo pa bang gumawa ang state-owned restaurant ng resibo para sa iyo? Gumawa kahapon. Pwede ring gumawa ngayon. Aba, talagang hindi ka natatakot sa tao, bata. Gusto niya ng patakaran, isulat mo. Bibigyan ko ng patakaran, para iwas gulo sa susunod. Xiaogu, hinanap ka ba ni Wang Fogui sa bayan? Siyempre natatandaan ko, yung matabang lalaki na gustong gumamit ng 20 pesos. Para lunukin ang 3 malalaking yellow croaker ko. Pinupuntirya na ako ni Wang Fogui. Kung haharangin ka pa niya, diretso ka na sa akin. Nag-deliver na siya ng isda sa restaurant. Kulang sa timbang. Patay na isda na pinalabas na buhay. Ang lakas pa ng loob na magtaas ng presyo. 2 beses ko nang ibinalik. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Ang taba na yun, napakasama ng ugali. Binili niya kay Chen Xiaoguo ng 20. Tapos ibinenta niya ng 200. Talaga nga naman. 20 lang ang binigay niya sa akin. Ang mga ganitong klaseng tao, walang konsensya. Tama si Zhou Jianguo. Kailangan ko rin siyang tandaan. Mabuti na lang at naiwasan mo siya ngayon. Pero mag-ingat ka rin sa pagputol ng kabuhayan ng iba. Hindi sila ngingiti habang pinapanood kang yumaman. Pumila ka kung bibili ka. Kasama, kukuha ka pa ba ng gas? Nasaan na yung lubid na kara rating lang? Mayroon ding abaka, dito sa lugar na to. Kapag may pera ka, kahit ang mga tao sa likod ng counter, mas malumanay magsalita. Bakit ka bumibili ng ganito karami? Lumayo ka ba ng 10 talampakan sa kubo ko ngayon? Ha ha ha. Habang lalo siyang nagagalit. Ibig sabihin, lalo siyang nakukonsensya. Chen Xiaoguo, huwag mong isiping hindi namin alam. Siguradong nakahanap ka ng pugad ng isda. Alam mo. Eh di hulihin mo. Ha ha ha. Kapag nakahuli ka, ilibre mo ako ng karne. Dito, mas kailangang mag-ingat sa tao kaysa sa alon. Bawat detalye ay buhay ko. Kung may susubok na alamin ang sikreto ko sa gabi, ang manipis na buhangin na ito ang pinakamagandang saksi. Sino? Nabalitaan kong bumili ka ng ledger. Hindi na ito ginagamit sa bahay namin. Kurtina para harangin ang hangin. Salamat. Marunong ka bang mag-record? Marunong magsulat ng pangalan? Marunong mag-add at subtract? Hindi sapat yun. Sa pagnenegosyo, hindi lang kung magkano ang kinita ngayon ang inililista. Kailangang alista ang petsa, timbang ng mga kalakal, unit price at total price, puhunan at natitirang pera. Halimbawa, ano ang ibinenta mo ngayon? 2 grouper, 3 alimango, kalahating basket ng buhay na hipon, lahat ay 88. Puhunan. Ang asin ay bigay ni Tito. Libre ang damo, bumili ng 2 manto sa daan, 4 na sentimo, at bumili ng mga gamit sa kooperatiba, 32.6. Huwag mong ilabas. Sa katawan, 60. Sa siwang ng pader, 50. Sa ilalim ng kama, 28. Kasama ang natirang pera ngayon. Mas panatag ako kapag nakahiwalay. Hinihiwalay mo ang tago. Oo, sabi ni Tito, kapag nakita ang pera, may inggit ang iba. Mula ngayon, bawat transaksyon ay dapat alista. Kung sabihin ng iba na nagnakaw ka, o nanloko ka, ilabas mo ang ledger at resibo. Saan galing ang pera? Kanino ibinenta ang kalakal? Malinaw na malinaw. Hindi ka ba natatakot na masyado kang maraming alam? Ang alam ko lang, gumagawa ka ng maayos na negosyo. Paano kung may magtanong sa'yo? Sasabihin kong hindi ko alam. Hindi ka namumula kapag nagsisinungaling. Kumpara sa pambubuli nila, wala lang ang isang kasinungalingan. Lin Yumei, nandyan ka ba? HMPH, Lin Yumei, isang dalaga na tulad mo. Pumapasok sa bahay ni Chen Xiaoguo ng gabi. Hindi ka ba natatakot sa chismis? Nandito ako para tulungan siyang mag-bookkeep. Ha ha ha, mag-bookkeep. Ano naman ang ibo-bookkeep ng isang dukha na tulad niya? Ay bookkeep ang utang mong 2 piso sa akin para sa kandado. Ha ha ha, Chen Xiaoguo. Maghintay ka lang, ganyan din ang sinabi mo kahapon. Una, pangalawa. Basta't hindi tumitigil ang Jinlin Tide.
Ang sirang bahay na ito ang aking kaban ng yaman.